Praise the Lord. Muli po, magandang umaga po sa atin pong lahat. I'm still in the presence of when I was doing the praise and worship. And minsan pa ay naramdaman ko ulit yung presence ng Panginoon, lalo na dun sa last song na how wide, how low, how deep. So, yung pong pag-ibig talaga sa atin ng Panginoon ay talagang hindi natin kayang sukatin, sabi nga po ni Pastor Anthony sa prayer niya. And sa umaga pong ito, privilege na minsan pa ay makapakinig po tayo ng mensahe tungkol po sa pag-ibig, sa pagmamahal. Kasi since today po, yung First Friday, and ang theme po natin ng ating pong church ngayon is love. And gusto ko po sanang tingnan niyo muna yung katabi niyo. Itsura bang may pag-ibig ang mga nasa katabi natin. Kasi kailangan dapat ay expectan tayo na ang marinig natin, paglabas natin dito ay punong-puno tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Kasi sabi nga po, no, people will know that we are Christians by our love. Yun po yung ating pong greatest testimony na dahil tayo ay belong in the family of God. Kumbaga, ito yung magiging testimony natin na ang sarap kumbaga makasama dahil nandoon ang pag-ibig sa bawat isa. And ang ating pong title po natin pong mensahe ay pinamagandaan po nating Love Matters Most. Yan po talaga ang una na dapat po natin i-prioritize na maging mapagmahal. So if you want our lives to count, we must know that what matters most. We don't have time for everything and not everything is of equal value. Kasi napakarami pong pwede po nating kumbaga tuunan ng pansin. And if we are not aware or if we are not careful, kumbaga na-spend po natin yung ating pong buhay sa kung ano-anong mga bagay. So ngayon po, makita po natin yung greatest commandment ng Panginoon. Sabi nga po, Jesus said, there are two things that are more valuable in life than anything else. He said it's love. Loving God and loving each other. So in our scripture this morning, when the Pharisees asked Jesus, dun po sa Matthew 22, 36 to 39, sabay-sabay nga po natin basahin, ready to read? Which is the most important command? Jesus replied, love the Lord God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. And second most important is similar. Love your neighbor as much as you love yourself. So, manalangin po muna tayo. Muli po Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na minsan pa ay nandito kami sa inyong pong simbahan, Panginoon, upang sama-sama makapakinig ng mensahe mula po sa inyo. Patuloy po namin hinihiling, Panginoon, ang banal pong Espiritu that kumilos, O Lord, speak to us personally kung ano po ang gusto niyo pong sabihin sa amin, Panginoon, through this message. Continue, Lord, to fill us with your love, with your power. In Jesus' name, Amen. So, try po natin focus yung ating pong attention sa dalawang word na most important and second most important. God says these are the two things that matters most in life. Love for God and love for others. So, maliwanag po na create po tayo ng Panginoon to love God and to love others. So, kumbaga ang buhay po natin, life is one giant lesson in love and we have our whole lifespan to learn it. Kasi nung una, usually na-adapt natin kung paano tayo pinapakita sa atin ng Panginoon yung pagmamahal nila. Diba? But through time, natututunan natin yung mga iba-ibang klase ng how we show love. So, life is not, kumbaga yung buhay natin, hindi lamang ito para mag-acquire ng things. Life is not how to have accomplishments. Kasi maraming mga bagay na pwede nating ilaan ang ating oras para ma-spend natin yung buhay. So it is not achievement. It is not about other things we're told life about. So,
Sa umaga pong ito, we will be talking about 3 laws. Kumbaga, tatlong batas kung ano dapat ang maging pakiramdam natin sa pag-ibig o pagmamahal. So law number 1, sabi po dito, the best use of life is love. Naniniwala po ba kayo doon? So the best use of life is love. So kung nabanggit ko po kanina, nakikita tayo ng Panginoon para mahalin siya. Kumbaga, to worship Him, to give Him praise, to give Him glory. So, God says we need to make learning how to love number 1 in one of our priority. Our primary objective, our greatest ambition, our life purpose. Kumbaga, sa ating po mga, specifically, sa ating po mga asawa, mga anak, kailangan po talagang nararamdaman nila parati yung ating pong focused attention. Hindi yung magpapaschedule pa sila sa atin para lang tayo ay makausap, para lang tayo ay makasama. Diba? So, the question is why? Why do we need to understand that love matters most? So, meron pong 4 na pwede po tayong isagot dito kung bakit. Una po, love validates my faith. Ito po yung ang pag-ibig ang nagpapatunay ng ating pong pananampalataya. Diba sabi ko po kanina, sa ating pong mga natututunan bilang mga Kristiyano, ito po yung magbibigay sa atin ng testimony sa mga nasa kapaligiran po natin. Why we do things, why we say things, why we interact with them. Dahil minsan pa ay naranasan natin yung pag-ibig na nangyayari sa Panginoon. It is the evidence that I really am in God's family. It's some proof that I really am going to heaven. It's some proof that I am saved, that I have been born again, that I am part of the family of God, that I am on the right side, not in the wrong side. He says the proof of that love, the proof of that is love. It validates my faith. Nagkaroon po ako ng opportunity to speak sa nung last Monday sa aming pong department. I would like to and then this is my first slide talking about ethics. Kasi yung pong title na binigay po sa akin or title na binigay sa akin is Code of Ethics. And talking about ethics, makikita po natin yung word na moral, principles, honesty, right, fairness, responsibility, conscience, choice, honor, value, integrity. So, talking about these things and speaking to them, kumbaga in my point of view, kasi meron po mga 30 minutes din po ako nagsalita doon. And siyempre, natin ko po yung duties of communicating to patient, to the family, to the healthcare society. And doon po nung nagbigay po ako ng slide na do unto others as you would have them do unto you. Ay, oo, alam din namin yan. Kasi siyempre, yung mga taga rito, yung mga audience ko noon. The golden rule. So, di ba? Yun yung ano lahat doon makaka-relate And I am saying this kasi doon po sa amin pong sa trabaho, ganun nga po nagtanong sa akin, are you a priest in your church? Do you talk to people? So, sabi ko, oo. And then, they ask me tungkol dun sa paniniwala natin. And through this, gusto ko lang sabihin ko sa atin na love validates our faith. Sa ating po mga ginagawa, kailangan hindi tayo nakikitaan ng parang magiging negative yung tingin nila sa ating pong Panginoon. Basically, especially if we are flying the flag of being born again or Christian. Kasi lahat po, kumbaga, ang buhay natin is, yun po yung Biblia nila na binabasa. Na kumbaga, totoo ba na pinakamuhay po natin yung ating pong pinaniniwalaan. So, dito po sa verse natin, sa 1 John 4:20, if we say we love God, but we hate others, we are liars. For we cannot love God, whom we have not seen, if we do not love God, if we do not love others, whom we have seen.
So, napakikita po natin na mahal natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagtrato po natin sa nasa paligid po natin. Hindi lang po sa in the family of God. Kumbaga given na po yun. Na we understand each other, we, hindi lang intindi eh. I know your feeling. Ano yung mga sacrifice po natin? Ano yung mga challenges po natin bilang mga Kristiyano? And pagka po merong mga nagiging, sabihin, bakit ganito naging attitude niya, siguro may mga pinagdadaanan lang. But we have to understand na wala sa atin yung talagang bangayan, ilalabas sa mga social media. So kumbaga, it shouldn't be in our group. So kaya po, we are a living testimony na sa lahat na nakakakita sa atin, especially I'm talking about in the congregation of Philippine Language Christian Congregation. It's my prayer. Kasi talagang kailangan natin ng Panginoon to pursue or kumbaga, kasi it's an everyday challenge na sa ating po mga kalipunan, sa ating po mga kapatiran, nandoon na lagi po natin silang naiintindihan. And through that, kumbaga ito yung Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So from there, makikita po natin na hindi lang po tayo dito na nagpapakita ng being loving, kumbaga sa mga nakapalibot po sa atin. So love validates my faith. Ito po yung parang ID natin na sa ating po pakikipag-usap, alam nila na tayo ay Kristiyano. This is our identification card na kasi ito ay loving, isa sa Kristiyano. Diba? It validates my faith. Yung po pangalawa, love integrates my life. Ang pag-ibig ay nagbubuklod sa ating pong buhay. Hindi lamang po ito sa trabaho, hindi lamang po ito sa family members, hindi lamang po ito sa mga extracurricular activities natin. Kumbaga, love integrates my life. Pare-pareho. Sino man ang kausap ko, sino man ang kasalamuha ko, pare-pareho yung tingin natin. Hindi yung presidente, hindi yung cleaner or porter, magkaiba yung ating pong pakikitungo. Love integrates my life. Sabi po dito sa Colossians 3:14, love is more important than anything else. It is what ties everything else together. So, hindi po tayo nagsusuot ng maskara. Kumbaga, kung ano yung trato ko sa boss namin, sa pinakamataas, sa director, ganun din ang trato ko sa pinakamababa. Sabi po dito, dahil nga po iba't iba yung ating po mga katayuan sa buhay or style sa buhay, maaari po tayong we are driven by something. Sabi po dito, some people build their life around money, getting rich. Some people build their life around fame, becoming popular. Some people build their life around success. Some people build their life around hobby. So, yung po priority natin, sometimes it redirect us, kumbaga, kung paano po natin sinesegregate yung ating buhay. So, what I'm trying to point out here, love integrates my life. Lahat po ng ginagawa natin sa buhay po natin, laging, how can I help you? How can I be of help? How can be the hand, the feet of the Lord? Pero po kasi mga pagkakataon na, for example, busy-busy po tayo, and our colleague will ask some favor. Tayo ba yung tao na, okay, iwanan ko muna to, harap muna ako sa'yo, ano yung kailangan mo? Kasi most of Filipinos, di ba, sa ating pong trabaho, talagang lagi po tayong hinihinga ng opinion. And napakasarap na isipin na kumbaga they make it kumbaga make it yung sinasabi natin accounts. And meron po kasi mga tao na diyan ka muna, tapusin ko muna to sa kita i-entertain. But kasi naging ano ko na rin po, naging character ko na rin po na kahit napakarami kong task na tatapusin sa trabaho.
kung meron akong capacity to help them, and most of the time, parang, kasi nga dahil pag tayo ay trumabaho, kumbaga 100% nandoon. Kasi pagka pinagkatiwala na sa iba, parang 50% or lower yung kanilang mga nagigets. So, kaya po minsan naman, ang negative side naman doon is wala ka ng pahinga. Dahil hindi mo na natapos yung dapat mong gawin. But, I'm thankful sa Panginoon dahil kasi in the series of one day, how many accomplishments sa task na inilaan po natin, ilan yung natapos natin. Kasi mahirap din po na marami tayong nasimulan na wala naman tayo natatapos. So very important po na in everything that we do, nandoon na integrated lahat. Magkakaparehas yung intensity ng ating pong pakikitungo. So love integrates my life. Ito po yung gusto nating sabihin. Yung po pangatlo, love compensates for my sin. Narinig po natin kanina yung kinanta natin. Dahil sa ginawa ng Panginoon na pagkakapako sa krus, this is how much I love you. And dahil din po sa sacrifice ng Panginoon, na-restore po yung ating pong relationships. Galit po kasi ang Panginoon sa kasalanan. And through His sacrifice, nandoon po na nabayaran po ang ating pong mga kasalanan. Sabi nga po sa 1 Peter 4:8, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. So dalawa pong bagay ito. Una nga po yung pinakita ng Panginoon na pagmamahal sa atin. That's why siya na po ang gumawa ng paraan para tayo ay ma-restore ating pong relationship with Him. I love you this much. Kaya ako ay namatay para sa inyo. Yung pangalawa, since naramdaman po natin yun pong pag-ibig ng Panginoon, we have the capacity to forgive others. Diba? Ano man po yung ginawa nila. Ano man po yung kasalanan na naitulot nung kanilang mga decisions. We have this love that compensates yung other sin. Dahil kasi nga mahal natin. Pero po pagkakataon na minsan sinasabi natin wag nating masyadong galingan para hindi tayo masyadong asahan. Pero kasi ganun di ba? Na kaya pa naman itong perfect Pero dito lang ako sa 80s or 70. Kasi para hindi naman ako mahirapan. Pero if you really love God, kumbaga i-boost natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin sa anak mo, hindi pwedeng baka parang lumaki yung ulo or something na lagi nilang hihingi dahil lagi ko binibigyan. It is very important na lahat po ng atin pong kumbaga naka-check lagi na imperfection ang atin pong ginagawa. Medyo na-list ko yata ako, but love compensates for my sin. So yun po yung dalawa. And then yung pang-apat, love will last forever. Bakit po pag-ibig ang will last forever? Ang pag-ibig ay magpasawalang hanggan. Kasi nga po, tayo po dito sa verse natin dito sa 1 Corinthians 13:13. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. So meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa, meron tayong pag-ibig. Pero pag-ibig pa rin, love leaves a legacy. Sa ating po mga magulang, usually, sabi nga po kanina, yun po yung naaagap natin na klase ng pagmamahal sa iba. Naalala ko po yung nanay ko, nung bata pa kami, pagkalaro ng basketball, tinuruan niya ako na paghuhugas ng paka. Na ganito. And every time that I'm doing that, I always remember her. What I'm trying to say is, ano yung mga legacy natin that we are passing to our children and everyone around us,
that will remember, oh, how loving is my mother, how loving is my sister. Diba? So, because love will last forever. Yan po yung mga, kumbaga, minsan may nakilala tayo. Ano yung ma-remember nila sa atin na I was touched by his life. So, I hope hindi masyadong parang personal yung aking dating. But what I'm trying to say is, this love that I'm sharing to you overflows kasi yun yung pinakita sa akin ng Panginoon. Na hindi tayo parang pagka sinusukat natin yung pagkikita, pagbibigyan natin ng pag-ibig. Dahil ito lang yung pinapakita mo sa akin eh. Ito lang yung susukli ko sa iyo. Kapag mahal po natin ang mga asawa, anak, you don't, parang hindi natin minimize yung ating kung pwedeng ibigay. Whatever we can give, kumbaga hindi yung ikababawas natin eh. It will always, I have read one quote, sabi nila. If you are questioning how much you are receiving, you have to ask how much you are giving. Kasi ang Panginoon po is proportionate. Kung generous tayo sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pagpapasalamat, sa ating pong pagtulong, make no mistake na babalik sa atin yun. Lagi pong gusto ng Panginoon, maaaring hindi tayo reward this time, but there will always be a time na babalik po ito sa atin. And maaaring hindi man financially, physically, but it will always have its reward. Sabi nga po ni Mother Teresa, sabi po dito, it's not what you do, but how much love you put into it that matters. Kumbaga kahit anong ginagawa natin, kung yun ay kumbaga overflow ng iyong pag-ibig, it will always be appreciated. And then, yung pong atin itong pangalawang verse sa 1 Corinthians 13:3, sabi po dito, no matter what I say, or what I believe, or what I do, I am bankrupt without love. Wala, yung lahat ng ating pong ginagawa, kung ito ay para lamang tayo maging popular, maging sikat, maging makilala, maging famous, kung wala itong pag-ibig, hindi po ito, kumbaga, walang check masyado sa Panginoon. Now, yung pong pangalawa, pangalawang law, pangalawang kumbaga batas sa pag-ibig. The best expression of love is time. Ito naman po yung we spell love, T-I-M-E. Nandoon na kumbaga focus yung attention natin. Kung gusto po natin na iparamdam talaga. Kasi may mga tao po na they express their love, lalo na sa mga magulang na nasa abroad. They express their love with gadgets, with material things. Pero sa atin, pwede naman kahit malayo tayo, we're still expressing our love to them through time kasi meron naman pong matatawagan naman po natin sila anytime. So, ano po yung verse natin dito sa 1 John 3:18? We must show love through actions that are sincere, not through empty words. Na kung ano yung masinabi natin, kailangan nating tuparin. Kasi maaari nga pong sa material things lang naman po natin ina-express yung ating pong mga pag-ibig sa ating pong mga mahal sa buhay. So, ang isa pong term na gusto ko pong maalala natin dito is focused attention. Na yun nga po, pagkakausap mo yung bata, luluhuran po natin, di ba? Ano yung kailangan mo? Ano yung gusto mo? Ano yung hinihingi mo sa akin? So, the best expression of love is time. Isa pa pong verse natin dito sa Galatians 5:6. The only thing that counts is faith expressing itself through love. So kahit gano'n po karami ang ating pong memory verse, na lahat po natin pong nalalaman, if we don't express this with love, hindi po ito very minimal yung effect. So, meron po dito, you say, how do I find more time to the people I love in my life?
So kailangan ko lang natin itama yung ating pong priority. Minsan, sa mga nangyayari po ngayon, most of the time, talagang dahil sa social media, kailangan updated tayo sa Facebook, ano ba yung kumbaga, sikat. Minsan nakakalimutan natin na napaparami yung me time natin. Hindi na natin nakikita yung need ng iba. So, if we want, naalala ko po si daddy po ni Dayan, hindi na po sila bumili ng TV nung bata sila. Dahil pagka mayroong TV, nakafocus na lang doon sa panunood. Nawala na yung quality time. So, kaya nangyayari, sa kagabay sila nanonood. Anyway, ang gusto lang po makikita natin dito, if we really want to express love, kailangan po na talagang tuunan natin, maging intentional po tayo sa mag-spend ng quality time. Naalala ko po yung 5 love languages na lagi po natin naririnig. Quality time, acts of service, words of encouragement, physical touch, and then giving gifts. Sinuli ko po yung giving gifts dahil medyo mahal. No? Anyway, sana po na-identify na natin kung ano yung love language ng ating pong asawa, anak, dahil yun po dapat ang tinutuunan natin ng pansin. Kung ito po ay words of encouragement, lalo na po sa mga bata, ibigay po natin. But we have to speak all the 5 love languages. At yung pong pangatlong verse natin dito sa law number 2, the best expression of love is time. Ephesians 5:2, live a life filled with love for others, following the example of Christ, who loved you and gave Himself as a sacrifice to take away your sins. So, yun na po yung ating ultimate example, ang Panginoong Jesus. Now, law number 3, the best time to love is now. Huwag na po natin ipagpabukas, huwag na po natin i-delay, i-procrastinate. The best time to love is now. Not tomorrow, not later, not someday. Not one of these days. Not when I get around to it. Not soon, but now. So, whatever you intend to do with your life, do it now. You have an opportunity to show love, do it now. Sabi po sa Galatians 6:10, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. So, parang minsan, hino-hold natin yung tulong o yung ating pagmamahal pagka hindi natin gusto yung ating humihingi ng tulong. I have experience na kapag hindi niya ina-expect na tutulungan ko siya and naka-receive siya ng tulong, mag-iiba na yung iba na yung trato niya sa akin. Kumbaga, dati walang connection. Nagkameron ng connection na kapag ako humingi ng favor, instantly nakaka-receive ako ng kabihin ng favor. Kasi may mga tao na gano'n di ba? Na parang titas ka muna nila kung makakahingi sila ng tulong. And being sensitive to the people around us, the Lord will use us in a mighty way. Hindi man tayo mag-share ng 4SL, hindi man tayo bigay ng mga leading questions, but if they have felt yung pong love that connects you with God, parang iti-channel mo di ba? Yung love na naranasan po natin sa Panginoon. Ang isa pa pong verse natin dito, sa Ephesians 5:16, use every chance you have for doing good. Kumbaga, hindi na tayo mamimili pa ng oras na kung meron tayong ibibigay, nandun na sa bulsa natin, iabot na lang natin, ibigay po natin. And then yung pong third verse po natin dito, so Proverbs 3:27-28, whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them to now. So, meron pong question dito. Who do you need to show love to today?
Sino ba yung naiisip natin na, ako, matagal na sa akin humihingi ng tulong ito. Siguro ito na yung pagkakataon para maibigay ko sa kanya. So who do you need to move after this service and make that phone call and share the word of encouragement and love? So, sino po sa naiisip natin na kailangan po natin silang abutin para kumbaga maramdaman nila yung pag-ibig na nanggagaling po sa Panginoon. So the best use of life is love. The best expression of love is time. The best time to love is now. So I hope na 10:30 pa lang. And maaga pa po tayo. Nabilis po ba yung ating delivery? Late po yung late. Late? 11:15. So, nagulat pa ako. Kaya marami pa po tayong ma-accomplish. And I'm praying na, yun po sa ating pong title, Love Matters Most. Na naramdaman natin na ngayon, hindi lamang po, tinanong ako dun sa trabaho namin. Kasi malapit na yung Valentine's Day. Sincelebrate ba yung sa akin? Yes, every day is a Valentine's Day. 365 days a year. We should celebrate yung ating pong pagmamahal. So, ito po yung pagkakataon na bukas ang mga karamihan because we are in the month of February. And February, kapag po February talagang love month. And let's pray na sa ating po mga pinapakita sa kalimitan po kasi sa trabaho di ba? Kasi most of the time talagang nandito tayo sa Kuwait para magtrabaho. And mas marami pong oras natin. And huwag na po natin sayangin yung oras. Kumbaga sa lahat po na pwede po nating pagdaanan ng pag-ibig or pagmamahal, ibigay po natin. So, let's just pray sa panalangin. Muli Panginoon, napapasalamat po kami sa umaga pong ito na sa mensahe na i-shortal po sa amin. Salamat po Lord sa una for showing us how really love is. Yung pong sacrifice na ipinagkawal po ninyo ang tulong anak upang mamatay at kami po ay tubusin. Maraming salamat Panginoon sa great example na pwede po namin tularan para may bahagi Lord ang pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa mga pagkakataon kung saan dadalhin niyo po kami sa mga individuals na nangangailangan nito. That need our help, Lord. Hindi naman po sa amin pong trabaho, sa amin pong mga ginagawa. Sa lahat Panginoon pagkakataon natin po Panginoon na bukas kami na tumulong at magpakita ng pag-ibig. Maraming salamat, continue Lord to be with us as we celebrate yung pong pag-sacrifice po sa amin. Patuloy po kayo mag-usap po sa amin. Muli po natin kakatiwala lahat sa Panginoon po ng Panginoon Jesus. Amen.